Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kaming nagpapasalamat sa oras na ito. Pinupuri ka namin, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Dalangin namin yung pagkilo sa banal na espiritu sa aming kalagitnaan. San man dako ng lugar kami naroon, Panginoon. In the Philippines, even outside the country, Panginoon God, nakasama namin tonight. Dalangin namin, O Jesus Christ, na patuloy na mangusap ka sa amin individually, personally, O Father God, patuloy na magkaroon ng buhay ng kapangyarihan ng bawat salita namin mapapakinggan sa mga oras na ito. At kung ano man yung mga troubles namin, mga problems, mga issues na pinagdadaanan, Panginoon, mga challenges, I pray, Panginoon, for the strength. I pray, Panginoon, for the favor, for the blessing to be upon us, Panginoon. Sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 210, the mission continues. So meron po tayong mga main text na kukuhanin natin sa Book of Acts, and then yung mga supporting verses from the books of Mark, John, and then First Peter. Yan, sabi po dito sa ating introduction, sa bagong tipan ng biyaya, malinaw na ipinapakita ng Diyos na ang kanyang misyon ay hindi natatapos sa krus o sa muling pagkabuhay. 'Di ba? So muli po nating inilala yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, and then after 3 days He rose again from the dead. Pero hindi nagtapos dun yung story, 'di ba? So alam natin na after no, nagbigay ang Lord ng mission sa kanyang mga disciples, yung Great Commission, 'di ba? Na ipahayag yung salita ng ating Panginoon. So tuloy-tuloy ito. At tayo as believers, mga mananampalataya ni Jesus Christ, tayo po ay tinawag na maging kabahagi, 'di ba? So tayo ay part ng mission na ito. Kaya ang title ay The Mission Continues. Hindi natapos yung mission, kundi tayo ng mga anak ng Diyos, tayo po'y nagpapatuloy ng misyon. Ang Pentecost ay hindi lamang isang event. So ito po yung time na nabaptize ng Holy Spirit yung mga alagad ng ating Panginoon, even yung ibang mananampalataya ni Jesus Christ. So nagkaroon po ng ganoong pangyayari na tinatawag pong Pentecost. Ito po ay simula ng isang bagong yugto, ang misyon ng mga alagad na empowered ng Holy Spirit. Kasi 'di ba yung promise ng Panginoon, kailangan niyang pumunta ng heaven, and then yung God the Father will send the Holy Spirit. So nangyari nga yun na bumaba yung banal na spirito doon sa Pentecost. Pag-akyat ni Jesus sa langit, yung ascension, sa Acts chapter 1 ay naglalarawan kung paanong iniwan ni Jesus ang mga alagad na may pangako ng Holy Spirit. So 'di ba, hindi ang Lord iniwan tayo na gano'n na lang, kundi ang Lord merong pangako na nung nag-ascend siya sa heaven, sabi niya, ibababa yung regalo, yung banal na spirito. And then doon nga nangyari doon sa upper room. Ang mga alagad kasama si Maria at iba pang mananampalataya, sila po ay nananalangin ng sama-sama during that time doon sa upper room. And then yung Pentecost sa isang Jewish feast na naging turning point dito. So dito po bumaba yung Holy Spirit bilang kapangyarihan para sa mission. Kaya nga maganda dyan, di ba tayo, andun yung boldness natin to preach the gospel, to share the word of God, di ba? Pero hindi po yung sa ating sariling kakayahan. We are empowered by the Holy Spirit na gawin po yung mission. Sabi nga ng Gawa chapter 1 verses 8 to 9, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. So ito kaya nga may awitin, actually one of my favorite songs talaga yung To the Ends of the Earth. Kasi 'di ba dito, sabi dito ng verse, tatanggap daw ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. So nangyari na po ito sa Pentecost, 'di ba? At sa panahon po natin nung tinanggap natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay natin, kasama po noon na tinanggap din natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. At because we are empowered by the Holy Spirit, sabi diyan, magiging saksi tayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin yan to our family, to our friends, to our relatives, to our co-workers, 'di ba? To our co-teachers or even to our classmates, 'di ba? To our neighbors at even to strangers. Yan. And then pagkasabi dito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap.
Doon naman sa Gawa chapter 2 verses 1 to 4, dito na po nangyari yung sinasabi po natin kanina. Nung after si Jesus Christ mag-ascend sa heaven, 'di ba, bumaba yung banal na espiritu. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano yung may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapos sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanilang espiritu. So nire-remind ako ng Lord, I think that was 15 years ago. Actually, narito ngayon si Angelo. He was my student before in LPU Laguna. And then wala talagang lugar para bumaba yung banal na espiritu. Even in our small group, yung Bible study na ginagawa namin with my students, we're praying to God. And then even there, bumaba talaga yung banal na espiritu. And then yung mga estudyante ko, napuspos sila ng banal na espiritu and then they were able to speak in different languages or tongues as well. So, ibig sabihin yan, as long as we are united, we're praying to God, bababa yung banal na espiritu, ma-experience natin yung power of God. So, yun nangyari dito. Walang ano-ano yung may ingay na nagmula sa langit, parang ugong ng malakas na hangin na puno ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa and then yun nga, napuspos, nabaptize din sila in the Holy Spirit and then they were able to speak in different tongues, in different languages as the Holy Spirit lead them, 'di ba? So ibig sabihin, dinidesire lang po natin pero ang nagkakaloob pa rin ay ang banal na spirito. Yan. 3 points ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight. Yung point number 1 po natin, the mission is rooted in prayer and unity. Yan, lagi mong tatandaan yan ha, yung backbone talaga ng ating pananampalataya para tayo po ipatuloy na makapagpatuloy sa Lord. Dapat andun yung ating unity sa pananalangin, 'di ba? So sabi ng Acts chapter 1 verse 14, all these with one accord were devoting themselves to prayer. And what we're doing tonight, we're listening to the word of God and also we're also praying, 'di ba? Ang mga alagad ay hindi naghiwa-hiwalay. Makikita natin, 'di ba, si Jesus Christ nag-ascend sa heaven. So their choice na, 'di ba, na maghiwa-hiwalay na lang sila. Pero still nagsama-sama sila at sila ay nagkaisa sa panalangin tulad ng ginagawa po natin tonight. So how are we going to apply this? Ang mission ay hindi individualistic. Kailangan meron tayong unity sa church, may unity as the body of Christ. Yan. So hindi po yan parang one man journey lang or task. Kailangan natin yung bawat isa kasi we have different strengths, 'di ba? At minsan nanghihina rin tayo, napapagod tayo. So we need someone to pray for us, 'di ba? To encourage us, katulad ng ginagawa po natin tonight. So again, the mission should always be rooted in prayer and unity. Before mo gawin yung bagay na gusto mong gawin, kahit yan po ipatungkol sa gawain sa Panginoon, kailangan talaga na nanalangin po tayo. And there's unity. Sabi ng Gawa, chapter 1 verse 14, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang lesson, no, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin. So kita mo yung importance talaga ng prayers, ng attending fellowship na ginagawa natin every Sunday, di ba? Pag-attend ng mga prayer meeting, ng mga Bible study na ginagawa natin, even virtual. So tayo po ay nagpapakita dito na nagsasama-sama tayo na mag-pray, mag-aral ng salita ng Diyos. Yung point number 2 po natin, the mission is empowered by the Holy Spirit. Di ba yung binasa natin kanina sa Acts chapter 2 verse 4, they were all filled with the Holy Spirit, napuspos ng banal na spirito. Ayan. 'Di ba? Example niyan si Peter. Siya ay dating takot, 'di ba? Alam din natin yung ginawa niya. Dininay niya nga si Jesus Christ ng 3 times sa takot niya na siya ay mapahamak, 'di ba? Madawit. Kasi nga si Jesus Christ ay papako sa cross during that time. Pero naging bold preacher siya kung babasahin mo sa Acts chapter 2. So hindi po sapat, church, ang sariling lakas. Kailangan natin ng empowerment ng spirit para maging effective witnesses tayo. So lagi mong hingin yung pagsama, yung tulong naman na espiritu. Kasi sa sarili talaga nating lakas, sa sarili nating kakayan, hindi talaga natin kaya. Kasi mapapagod tayo, mabuburn out tayo, 'di ba? Kapag merong problema, ayaw na tayo. Kapag merong pagsubok na dumating, 'di ba, minsan nasisisi pa natin yung Panginoon. So hindi po sapat.
yung sarili nating kalakasan. Kailangan natin na empowered tayo ng Holy Spirit. Sabi ng Gawa, chapter 2, verse 4, at silang lahat. Tignan mo, lahat. Hindi po namimili ang Lord. Ang kailangan lang andun yung desire mo, andun yung paniniwala mo. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pero again, it is the Holy Spirit who gives, 'di ba? So ang gagawin lang natin is to desire, to pray, na tayo din ma-experience natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu para magawa natin yung mission na pinapagawa ng ating Panginoon. Yung point number 3 ko, the mission is to proclaim the good news to all nations. Yan. Kailangan talaga yan. Kaya nga ngayon tayo, di ba, lahat naman tayo na umaattend ng Bible study, someone asked us to attend the Bible study or nag-reach out sa atin para makapakinig ng salita ng Diyos. In the same way, ganun din yung mission mo. Ang mission mo is to proclaim the good news to all nations. Simulan mo sa pamilya mo. Katulad ng ginagawa nyo tonight, di ba? Yung mga anak ninyo, mga kapatid, mga kaklase, ayan, kaibigan, kasama po natin pagdalo ng gawain ng Lord. Sabi ng John chapter 20 verse 21, as the Father has sent me, even so I am sending you. Sa Mark chapter 16 verse 15, go into all the world and proclaim the gospel. Basahin ko muna sa Tagalog. Sa John 20:21, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Ayan. So makikita natin yung ministry talaga ni Jesus Christ on earth is to empower, 'di ba? Yung kanyang mga disciples na gawin yung mission. He exemplified. Si Jesus Christ nag-set ng example kung paano gagawin. And then nung aalis siya, hindi niya iniwan na nag-iisa nga yung kanyang mga alagad, yung mga mananampalataya like us, kundi binigay nga yung kapangyarihan naman na Espiritu. Kaya sabi ng Mark 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Iba-iba yung calling natin, church ha. Hindi naman ibig sabihin niya na kailangan ko palang pumunta pa ng iba't ibang places or iba't ibang countries to share the Word of God. Simulan po natin doon sa malapit sa atin, sa pamilya natin, 'di ba? Sa mga katrabaho natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak po natin. Siyempre mahirap mag-win ng kaluluwa sa strangers kung walang relationship sa atin. Kailangan talaga we build relationship. And it is also important na nakikita talaga sa atin si Jesus Christ, yung Christ-likeness, para malid po natin sila sa ating Panginoon. And again, the power of the Holy Spirit, di ba? So sa Pentecost, iba't ibang wika ang ginamit para maabot ang iba't ibang tao. Ang mission natin ay hindi confined sa loob ng church. Ito ay para sa lahat ng tao, sa lahat ng kultura. Lagi natin yung sinasabi, di ba? Ang mission talaga natin hindi yung mga ministry lang na naroon sa loob ng simbahan. Yes, mahalaga po yun. We're part of the music team, 'di ba? We're part of the admin, 'di ba? Pero napakahalaga na we also do the mission. 'Di ba? We share the gospel to others. We lead other people to God. Dinadala natin sila sa paanan ng Diyos. Tingnan mo, sabi ng Gawa chapter 2 verses 5 to 12, ito na yung time na napuspos ng manan na espiritu yung mga alagad ng Panginoon. Then nagsasalita sila ng iba't ibang wika. And then yung mga wika na sinasabi nila, mga papuri at pagsamba sa Panginoon. Kaya sabi dito, may mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Demo o namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Di ba parang Pilipino, Tagalog tayo, di ba? Pero nakakapagsalita ka ng Chinese, ng German, as the Holy Spirit lead you na magsalita. Tayo mga taga Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol daw saan? Sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos.
hindi nila lubusang maunawa na nangyari kahit nagtanungan sila anong kahulugan nito. Ayan o, 'di ba? So naging witness sila doon sa mighty work of the Holy Spirit nung nabaptize ng banal na Espiritu yung mga alagad ng ating Panginoon at nakapagsalita na iba't ibang wika na mga wika na nagpupuri sa kamanghamanghang ginawa ng Diyos. And then kung tutuloy natin yung pagbabasa sa Gawa chapter 2 verses 22 to 24, pinaliwanag sa kanila yan. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito, si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatanda ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkalulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa ay pinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaring siya'y bihagi nito. Makikita natin, una, napuspos sila naman ng Espiritu nakapagsalita ng iba't ibang wika. Then after nun, andun yung kapangyarihan, di ba? Yung boldness to preach the gospel, to share the word of God. It was the Holy Spirit who lead them to boldly preach the gospel. In the same, ganun din tayo. Trabaho kasi naman ng Espiritu, kung ano man yung gusto mong ipag-pray, mga desire po natin, let the Holy Spirit empower us para magawa po natin yung ating mission. Yung conclusion po natin tonight, ang mission ng Diyos ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang iglesia, sa pamamagitan ng church. Mahalaga po yung local church. Kaya if you have time, mahalaga na we attend fellowship every Sunday kasi nai-strengthen tayo doon as a body, di ba? Sa bagong tipan ng Biblia or ng biyaya, tayo hindi lamang recipients ng salvation, kundi carriers ng good news. So lagi ko tong sinasabi, wag nating babaan or babawan rather yung pagkaunawa natin ng salita ng Diyos na tinatanggap lang natin yung kaligtasan. Remember, more than the Jesus Christ is our Savior, He is also our Lord. At dahil doon, meron siyang binigay sa ating mission. And we need to carry that. We need to carry to preach the good news, the gospel of grace to others, yung tinapos na gawa ng ating Panginoon, especially to the unbelievers. So how are we going to apply this? Maglaan tayo ng oras sa corporate prayer, sa Bible study na katulad ng ginawa natin tonight, 'di ba? At sa unity sa church, like yung mga fellowship every Sunday. Huwag tayong umasa sa sarili nating galing. 'Di ba? Humingi tayo ng empowerment ng Holy Spirit. Kasi 'di ba sabi natin kanina, kung sarili nating strength, hindi talaga natin kaya. Pero kapag tayo empowered ng Holy Spirit, magagawa po natin siya ng maayos. Maging intentional dapat tayo sa pag-share ng gospel sa iba't ibang tao, sa ating trabaho, sa pamilya at komunidad. Siyempre, nariyan yung rejection. Meron talaga magre-reject. Merong ibablock ka sa Facebook. Merong hindi ka napapansinin, 'di ba? Pero you still have to be intentional kasi you care for the soul of that person. Alam mo kasi na dalawa lang yung pupuntahan ng tao, 'di ba? Langit or impyerno. And because you care for that person, ayaw mo siyang mapahamak. Gusto mo siyang mapunta sa langit kapiling ang ating Panginoon. So that is love, na kahit na minsan hindi nila nakikita yon on that deep level, pero still you have to be intentional because you care for them. Kasi ganun din yung ginawa ng Panginoon sa'yo noong mga oras na pasaway ka, sa mga oras na ayaw mo rin siyang tanggapin, kilalanin na Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo. Pero may ginamit ang Lord na someone, di ba, to share the word of God to you, to encourage you, to empower you. So in the same, ganun din tayo ha, maging intentional tayo to share the word of God to different people. So ang challenge po sa ating tonight before we pray, kung ang mission ni Jesus ay nagpapatuloy, ang tanong, handa ka bang maging bahagi ng kanyang kwento ngayon? Sana maging part tayo, no? Maging good steward tayo ng Panginoon, maging carrier ng good news, 'di ba? Maging vessel of God's grace, 'di ba? Maging instrument ng ating Panginoon. Again, kung magtagumpay ka man sa ginagawa mo in sharing the gospel, bringing people to God, it's not for your glory. Di ba? It's for the glory of God. Kaya kung may mga times man na nadi-disappoint ka, like ini-invite mo siya pero ayaw talaga magpatuloy sa Panginoon, wala rin sa yung disappointments as long as you're doing your part. Gawin mo lang yung pinapagawa ng Panginoon. So maging handa dapat tayo maging bahagi ng kwento ng ating Panginoon. Salamat Lord sa gabing ito, sa mga salita na aming napakinggan, that the mission continues, O Father God.
alam namin, O Jesus Christ, na kasama ka namin in this mission. We're already empowered by the Holy Spirit, O God. And we pray na patuloy nga na isik namin ang kapangyarihan naman ng Espiritu habang nagbabahagi kami ng inyong nga pong mga salita. Even, Lord God, in our personal struggles and challenges, we pray, Lord God, na patuloy na bigyan kami ng direksyon ng Banal na Espiritu na magawa po namin, Lord God, yung inyo pong kalooban, O Father God. At naniniwala kami na kayo magagrant sa amin ng kapayapaan, ng kaligayahan, ng kagalingan, ng pag-asa, Panginoon. Sa inyo, Lord, ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.